Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Like sinasasave ako dati. Ayun. So, share mo yung techniques mo. yung persuasion, sobrang, Diba? sobrang gabit siya sa mga sales agent. Exactly. Tapos huhulihin yung Yes. singaling sa tenga nila na, ganda ng ano yung hinahanap ko. Tapos kulit-kulitin ka. Which is given naman yun kasi nasa, para sa nasa business yun sa transaction yun Wala siya dun sa talagang minamanipulate ka sa relationship, walang ganun. Pero kung sa transaction, parang given na maboka tong tao na to, i-manipulate ka kasi nga, meron siyang gustong i-push sa'yo na bilhin mo to, bilhin mo yan, taka dito, avail mo yan. So, maganda rin yun, yung pinakita ni Pap na kumbaga, nag-set ka agad siya ng ayaw niya. Pero kasi yung mga ganun, all the more na challenge yung mga kukulitin ka. Hanggang sa, yun, hinawa ka na yung braso mo, dito tayo may friend-friendly ka. Tatlong credit card mo. Diba? Hindi mo na kumabot sa ganun kasi automotive ako, hindi mo ako credit card. Tatlong kotse, hirap. Feeling ko wala namang ill intent doon kasi nagsisales ka eh. Meron, kung scammer ka. Scammer ka, kung hindi totoo yung binibenta mo, diba? Kung sindikato ka. Two sides nga, di ba? Kaya yung sabi mo yung photo, minamanipulate na nice, or ito, sales na, in the way yung manipulation. Even siguro dressing up, di ba? Parang yung look. Oo. Yung kortina naging limit. Manipulation ko yun, diba? Inikot mo lang yung kortina nyo. Ay, damit na agad. Pero di ba? Di ba life hack yun? Pero di ba yung end niya, it's okay. Yeah. Pero kung yung end is, alam mo yung nade-degrade yung isang tao, o nade-take advantage siya, or hindi niya talagang gusto, or ikapapahamak niya, nang-a-abuse ka, yun. Yun yung ano. So yung manipulation, hindi siya inherently evil. Pwede siyang gamitin tools to get what you want, to give, to help. Yung how to deal. May mga nabanggit na si Doc kanina. Pero siguro may naisip ko yung yung huwag ka masyado mag-open up ng mga bagay na weakness mo or magre-reveal ng weakness ng family mo. Kasi natanong ako yun, joke lang. Yung ang hiling magpakwento sa'yo na kahit hindi naman kayo close ba tayo? Parang pakwento ka sa akin ng relationship ng parents ko. Pero agree ako dun kung feel mo manipulative yung tao, don't overshare na. Huwag mo nang i-let in so deep sa'yo or yung drama mo or yung drama niya. Parang sakto lang. Card na kasi yun eh. Oo. Yeah. Yan. Naisip ko na. Ano yung gamitin against you? Kaya naghahanap siya ng mag-spill the tea Totoo yan, sir. Parang mas dumarami siyang entry point sa buhay mo na pwede kong gamitin sa kanya to. Di ba, nakwento mo sa akin before ganito, meron akong i-offer sa'yo. So, ngayon ko lang naisip, pag siya nag-oversharing din. Ano yun? Kasi po pwede niya rin gamitin yun eh. Alam mo nang ito pinagdaanan ko, sundin mo ako ngayon. Huwag mo na akong di ba sir? So, sobrang manipulative, kaya niyang gawin yun. Hindi ka nga nagsishare. Siya mag-share sa'yo, makikinig ka. Di ba? Kukuha siya ng trauma niya. And then, this time, nakakailanganin ko. So, huwag mag-overshare, both side. Paano mo i-stop? Siguro, paano natin ma-stop na oversharing siya? Tama yun, huwag masyado i-absorb, no? Pero huwag ka makipag-engage talaga. Yeah. Tapos, parang, okay. So, share niya yung trauma niya na na-overcome naman niya. Tapos, ginawa niya ito. Grabe yung manipulator, no? Kasi kahit yung sarili yung trauma, ginamit niyang tool para makuha yung mga ganito. And parang feeling ko yung mga manipulator, parang passive na sa kanila yung makakita ng opportunity na mapasok nila yung personal interest nila. Kunyari, nag-uusap na kayo, iwakap ka. Dito, yung request ko sa'yo. Hindi ko pwede maging ikaw lang yan. For kahit isang minuto lang, wala akong hihingin. Rant pala to. Oo, rant to. Pero totoo yun eh, kasi Diba, diba parang totoo? gusto nila pati may makuha from you. Bro. Oo. Minsan increasing or kunwari malaking request kung hindi pa pala, sige na nga, ito na lang. O kaya maliit, tapos parang pagbigat ng pagbigat. Kasi okay, accommodating ka pala eh. Mula dun sa sinabi nito kanina,
no, tapos yung wag mag set na boundaries, huwag masyadong take personal yung mga hanggat may access kasi yung manipulator, ikaw yung magsalita o siya yung magsalita, buhay siya. Buhay siya. Pero kung Kaya nauubos pulutan. i-eliminate mo talaga siya, regardless na physically nandyan siya, i-eliminate mo siya, wala ka narinig. Galit na galit sa'yo yun kasi in-ignore mo siya eh. Ito yung time niya, ito yung chance niya na makakonect sa'yo. Pero wala kang pakialam sa sinasabi ko. Sinasabi ko sa'yo, importante yung sinasabi ko, wala kang pakialam. Yun yung ano niya, yun yung susi niya eh. So regardless kung kwento niya yun, buhay niya, o buhay mo, o kung anong mga small things yan, kumokonect siya, meron siyang gustong i-connect para ma-execute niya yung plano niya. Kasi, Hindi naman less stress, walang mangyayaring defense, walang mangyayaring defense mechanism na kailangan kong Walang walls. Wala tayong walls. Tayo na. Pero, very agree doon nun. Meron kasi sabi na gray rock, no? Be as boring as or as lifeless as a gray rock towards someone na manipulative or narcissist. Parang hindi ka nag-feed ng any regard, attention, no? Weakness Okay. nila yun, I think. Okay. Ang problema doon, yung weakness natin, na binago tayo ng Lord. Ay! Kumokonect tayo, parang pinibigyan natin ng chance na buka natin na. Hindi Yeah. pa rin tayo nagtutang, hindi tayo natuto. Wait. Yun yung sinasabi na saka sinasabi mo rin kanina yung skepticism. Hindi congruent ang faith sa wisdom and discernment and behavior. So, kaya pansin yung abusive ka ang manipulative, congruent sa faith na mag-limit ng interactions or kung ano lang yung okay sa'yo i-engage with or say yes to. Pag hindi, sorry, okay, ito limit ko. Ito lang, nandito lang kayo ito, ganyan. Congruent yun. Kasi you're being true rin sa sarili mo. It can happen anywhere. Work, religious settings, bahay. Sadly pa, ang dalas niya sa mga church. Kaya daming din naniniwala sa simbahan namin. Yeah, oo. Kasi nabibiktima sila ng mga taong simbahan. Nakakalungkot, di ba?